Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Aldo at ang jowa ko naman ay si May. Galing kami nun sa birthday ng tropa ko sa parteng Cebu. Hindi ko nasasabihin ang eksaktong lugar. Medyo gabi na nang matapos ang inuman, kaya nagdesisyon kaming maghanap na lang ng matutuluyan kaysa bumiyahe pa pauwi ng madaling araw. Halos puno na lahat ng murang motel noon dahil weekend, hanggang sa may nakita kaming lumang hotel sa isang makitid na kalye. Medyo tago siya at parang luma na. Yung ilaw sa signage, kumikislap-kislap pa. Okay na to, isang gabi lang naman, sabi ni May habang nakahawak sa braso ko. Pagpasok namin, may matandang receptionist na lalaki. Payat siya at hindi siya tumitingin sa mata namin habang chinecheck ang ID namin. Napansin ko rin na sobrang tahimik ng lobby. Walang ibang guest, wala ring guard. Parang kami lang ang tao sa buong building. Pagkaabot niya ng susi, ang sabi niya, "Room 306, wag niyo na lang bubuksan yung cabinet." Nagtaka kami. Ha? Bakit? Pero ngumiti lang siya ng pilit. Sirain kasi yung lock nun, dugtong niya. Nagkatinginan kami ni May sa isa't isa, pero hindi na namin pinansin. Pagpasok pa lang namin sa kwarto, iba na agad ang pakiramdam ko. Malamig kahit mahina ang aircon. May lumang cabinet sa sulok na kahoy. Medyo nakaawang ng konti. Doon ko rin unang nakita ang itim na maleta. Malaki siya, parang pang travel. May gasgas sa gilid at parang basa yung ilalim. Baka gamit ng housekeeping, sabi ni May. Tumango na lang ako. Pagod na kami, kaya naligo muna siya, habang ako naman nakahiga sa kama at nagsiselfone. Pero maya-maya, may narinig akong mahina. Parang umiiyak. Napaupo ako. Mahina lang talaga, halos parang pabulong. Akala ko si May sa CR, pero paglapit ko sa banyo, naririnig ko pa rin bukas ang shower at mas malinaw na ngayon yung tunog galing sa cabinet. Kinabahan ako. Dahan-dahan akong lumapit habang nakatitig doon sa maleta. Tapos tumahimik, nawala yung iyak. Paranoid ka lang, bulong ko sa sarili ko. Paglabas ni May ng CR, sinabi ko sa kanya yung narinig ko, pero tinawanan niya lang ako. Lutang ka ba? Sabi niya. Humiga na kami para matulog, pero hindi talaga ako mapakali. Bandang 12:00 yata ng madaling araw nang magising ako. May tunog ulit, mas malakas na. Parang babae na umiiyak habang hirap huminga. At doon ko nakita, may tumutulong maitim na likido mula sa cabinet. Mabagal lang yun, dire-diretso pababa sa sahig. Una, akala ko tubig, pero naaamoy ko. Amoy bakal, dugo. May, nanginginig kong bulong. Nagising siya at napasigaw agad nang makita niya. Putang ina! Ano yan? Dugo ba yan? Biglang bumukas ng konti ang cabinet ng kusa. Sobrang lakas ng tibok ng dibdib namin nun. Pakiramdam ko, gusto ko nang tumakbo palabas, pero parang nanigas ang katawan ko. Lumapit ako habang hawak ni May ang braso ko. Habang papalapit kami, mas lumalakas yung mahinang iyak. Parang nasa loob talaga ng maleta. At doon ko napansin, gumagalaw ng bahagya yung zipper. Parang may humihinga sa loob. Buksan mo, mahinang sabi ni May. Ayoko sana, pero hindi ko rin matiis. Dahan-dahan kong hinila ang zipper. Hanggang sa bumukas ng konti at doon ko nakita buhok. Mahabang buhok na basa ng dugo. Napaatras agad si May at nagsisigaw. Pero ako, natulala ako. Kasi pagbukas ko ng todo sa maleta, may putol na braso.
May bahagi ng mukha ng babae at magkakahiwalay na parte ng katawan na nakabalot sa plastik. Sobrang baho na parang diretsong sumuntok sa sikmura ko. Nagsuka agad ako sa sahig habang hysterical na umiiyak si May. Pero ang pinakang hindi ko makalimutan, yung mata ng babae, nakadilat pa, parang nakatingin diretso sa akin. Tumakbo kami palabas ng kwarto habang sumisigaw. Pagdating namin sa lobby, wala na yung receptionist, walang tao, patay pa karamihan ng ilaw. Tinawagan namin agad ang pulis. Mga 10 minuto bago sila dumating, pero pakiramdam ko noon, ang haba ng oras. Pag-akyat nila sa room, narinig kong isa sa kanila ang nagsabi ng, "Tangina, grabe naman yan." At dun ko nalaman na totoong bangkay nga. Chap-chap, bagong patay pa raw. Pagdating ng umaga, kinuha ang statement namin at habang chinecheck nila ang CCTV, doon lumabas ang mas nakakakilabot. Bandang 11:11 ng gabi, bago raw kami dumating, may lalaking nagtutulak ng parehong itim na maleta papasok ng room 306. Suot niya ang uniform ng hotel at ayon sa isang empleyado, manager daw yun ng hotel. Pero ang mas malala, matagal na raw nawawala ang isang babaeng empleyado nila. At siya pala ang nasa loob ng maleta. Nahuli rin yung manager matapos tangkaing tumakas palabas ng Cebu. Pero hanggang ngayon, hindi mawala sa isip ko yung isang detalye na sinabi ng pulis. "Sir, imposible raw na may tunog kayong marinig." "Bakit po?" tanong ko. "Tinatayang higit 16 na oras nang patay yung babae bago nyo pa siya nakita." Hindi na ako nakasagot nun kasi alam kong pareho naming narinig ni May yung pag-iyak at mas lalong hindi ko makalimutan bago kami tuluyang lumabas ng room 306 nung gabing yun. Sigurado akong nakita kong dahan-dahang gumalaw yung ulo ng babae sa loob ng maleta. Magandang gabi sa iyo, Sir Dave. Ako si Adrian at noong 2019, madalas akong gumimik sa isang lumang bar sa Quezon City kasama ang mga tropa ko. Hindi siya katulad ng mga sosyal na club ngayon. Medyo madilim, luma ang interiors, may amoy na halo ng alak, yosi at kung ano-ano pa. Pero sikat siya noon dahil mura ang inumin at may live band tuwing weekend. First time kong pumunta ron, napansin ko agad na parang may kakaiba sa lugar. Kahit maingay sa main area, may parte ng bar na sobrang tahimik. Lalo na sa bandang hallway, papunta doon sa may CR. Luma kasi yung building, dating restaurant daw noong dekada 80 bago naging bar. Noong gabing yun, birthday ng tropa naming si Marco. Halos 12:00 na nang medyo tamaan na kami ng alak. Hindi naman ako sobrang lasing pero sapat na para medyo mahilo ako habang naglalakad. Habang busy sila sa table namin, nagpaalam muna akong pupunta ng CR. Pagpasok ko sa hallway, doon ko agad naramdaman yung biglang pagbabago ng atmosphere. Parang ang lamig. Hindi normal na lamig galing aircon. Mas mabigat, mas nakakapandinig balahibo. Tahimik din bigla, halos hindi ko marinig yung tugtog mula sa loob ng bar kahit ilang metro lang naman ang layo ko. Habang papalapit ako sa restroom, may narinig akong mahina na pag-iyak ng babae. Mahina lang sa umpisa, parang may nagpipigil ng hikbi. Huminto ako saglit, akala ko may babaeng sobrang lasing o kaya may problemang emosyonal. Naririnig ko kasi minsan sa mga bar, may nag-aaway o umiiyak dahil sa breakup. Napatingin ako sa pinto ng women's restroom. Doon ang gagaling ang iyak. Hindi ko alam kung bakit, pero parang naaawa ako. Kaya kumatok ako ng marahan. "Miss, okay ka lang?" Walang sumagot. Pero patuloy pa rin ang iyak, parang nasa loob mismo ng cubicle.
Medyo kinabahan na ako noon, pero naisip kong baka kailangan ng tulong. Dahan-dahan kong tinulak ang pinto ng restroom. Pagpasok ko, bumungad agad yung amoy ng lumang tiles at bleach. Mahina ang ilaw. Isa sa mga fluorescent light sa taas, nagpapatay sindi pa. At doon ko ulit narinig yung iyak, mas malapit na, sa pinakang dulong cubicle. Ramdam ko agad na may mali kasi walang paa sa ilalim ng cubicle door. Pero malinaw na malinaw ang hikbi. "Miss?" Tawag ko ulit. Wala pa ring sumagot. Lumapit ako ng dahan-dahan. Bawat hakbang ko, parang lalong lumalamig ang paligid. Nang nasa harap na ako ng cubicle, umawak ako sa pinto at dahan-dahan ko yung binuksan. Walang tao, walang laman. Pero patuloy pa rin ang pag-iyak. Parang nasa likod ko lang mismo. Bigla ko napalingon. Wala. Doon na nagsimulang manginig ang buong katawan ko. Hindi normal yun. Alam kong may naririnig ako. Hindi pwedeng wala lang. Mabilis akong umatras palabas ng cubicle habang kumakabog ng malakas ang dibdib ko. Tapos biglang tumigil ang iyak. Tapos ang naririnig ko na lang ay ang sariling paghinga ko. Lumapit ako sa salamin para maghilamos sana at pakalmahin ang sarili ko. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ng gripo. Habang nakayuko ako, may napansin akong kakaiba sa refleksyon ng salamin. Parang may babaeng nakatayo, ilang pulgada lang mula sa akin. Napahinto ako. Dahan-dahan kong itinaas ang ulo ko. Sa refleksyon, may maputlang babae sa likod ko. Basang-basa ang buhok niya at nakatakip halos sa buong mukha niya. Nakasuot siya ng lumang puting damit na parang uniform. Pero ang pinakang hindi ko makakalimutan, nakangiti siya. Hindi normal. Pilit na pilit. At bago pa ako makalingon, may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Sobrang lamig nun. Napasigaw ako at napatalon palayo sa lababo. Paglingon ko sa likod ko, wala nang tao. Pero kita ko pa rin sa salamin ang bakas ng basang kamay sa balikat ko. Doon ako kumaripas palabas ng restroom. Pagbalik ko sa table namin, namumutla raw ako ayon sa mga tropa ko. Akala nila masyado lang akong nalasing. Pero nang ikwento ko ang nangyari, biglang natahimik yung isang waiter na malapit sa amin. Tinignan niya lang ako ng seryoso tapos sinabi niya, "Sir, hindi kayo ang unang naka-experience niyan." Ayon sa kanya, ilang taon na raw, may mga customer na nakakarinig ng iyak ng babae sa women's restroom. Minsan daw, may nakikitang refleksyon sa salamin kahit walang tao. May iba ring bigla raw nilalagnat paglabas ng CR. Pero ang pinakang nakakatakot, may dating empleyado raw doon na nag-suicide sa restroom many years ago matapos iwan ng boyfriend niya. Hindi ko alam kung totoo at ayoko nang malaman pa. Simula ng gabing yon, hindi na ako bumalik sa bar na yon at hindi ko pa rin makalimutan yung malamig na kamay na humawak sa balikat ko kahit walang tao sa likod ko. Ako si Nico at gusto ko lang ikwento yung karanasan kong para sa akin ay nakakatakot na. 19 years old ako noon at first year college sa Manila. Galing pa akong probinsya kaya kailangan kong humanap ng murang matitirhan malapit sa school. Hindi kaya ng budget ang condo o dorm na sosyal kaya boarding house lang ang option ko. Nahanap ko ang lumang apartment na yon sa isang makitid na iskinita. 3 palapag siya. Luma na ang pintura. Tahimik din ng lugar kahit malapit sa kalsada. Pagdating ko, sinalubong ako ng landlady na si Aling Mercy. Matandang babae siya na mahina magsalita. "Isang bakante na lang ang meron dito. Mura lang kasi maliit," sabi niya habang inaabot ang susi. Hindi naman ako maarte. Ang importante, may matulugan ako.
Inakyat niya ako sa second floor. Habang naglalakad kami sa hallway, napansin kong karamihan ng pinto, sarado at tahimik. Wala akong naririnig kahit TV o usapan man lang. Pagbukas ng kwarto, agad kong napansin ang liit nito. May electric fan, maliit na cabinet, study table at single bed. May isang bagay na agad na kumuha ng atensyon ko. May lumang itim na maleta sa ilalim ng kama. Luma na ito, parang dekada na ang tanda. Gasgas ang gilid at may kalawang sa zipper. Kanino po yan? Tanong ko. Gamit ng dating umuupa. Ay bakit di pa po kinukuha? Bigla na lang kasi nawala yun. Nawala? Oo, isang gabi umalis. Hindi na bumalik. Pagkatapos niyang sabihin yun, mabilis niyang binago ang usapan. Okay na yan. Wag mo na lang galawin. Hindi ko na lang yun pinansin. Kinagabihan, nagayos ako ng gamit habang nakabukas ang electric fan. Mga bandang 11:00, humiga na ako. Tahimik ang buong boarding house. Nakatulog naman ako agad. Pero nagising ako bandang madaling araw. May naririnig akong tunog. Parang zipper. Dahan-dahang binubuksan. Napadilat ako. Tapos tumahimik ulit. Tumingin ako sa paligid. Madilim ang kwarto maliban sa ilaw galing sa bintana. Pagkatapos, mas mahaba na ngayon. Kinabahan ako. Nanggagaling yun sa ilalim ng kama. Pinilit kong magpakatapang. Baka daga lang, sabi ko pa sa sarili ko. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa gilid ng kama. Nakita ko agad ang maleta. At ang zipper nito, bahagya itong nakabukas. Sigurado akong nakasara yun kanina. Bigla akong kinabahan pero pinilit kong isara ulit gamit ang paa ko. Pagkasara ko, bumalik ako sa higaan. Hindi na ako makatulog. Pakiramdam ko, may nakatingin sa akin mula sa ilalim. Makalipas ang ilang minuto, parang may taong maingat na nagbubukas mula sa loob. Hindi na ako gumalaw. Pinagpapawisan na ako kahit malamig. Unti-unti akong yumuko para silipin ulit. At doon, nakabukas na ng kalahati ang zipper. May itim na buhok na nakausli sa maliit na siwang. Parang totoong buhok ng tao. Tapos biglang may amoy. Amoy na bubulok. Napaatras agad ako sa kama. Halos hindi ako makahinga sa takot. Tinititigan ko ang ilalim ng kama habang nanginginig ang kamay ko. Tapos, may kumalabog mula sa loob ng maleta. Isang malakas na... Napamura ko at tumayo agad. Kasunod nun, may marahang tunog ng pagkalmot mula sa loob. Parang may kuko na kumakayod. At pagkatapos, may mahinang boses babae. Palabasin mo ako. Hindi ko na kinaya. Dinampot ko yung cellphone at susi ko habang hindi inaalis ang tingin sa ilalim ng kama. Habang papunta ako sa pinto, biglang bumukas mag-isa ang zipper ng mas mabilis. At may maputlang kamay na unti-unting lumabas mula sa ilalim. Payat, mahaba ang kuko. Parang naaagnas. Napasigaw ako at agad binuksan ang pinto. Paglabas ko ng hallway, saka ko narinig ang malakas na kalabog mula sa loob ng kwarto na parang may bumabangon sa ilalim ng kama. Tumakbo ko pababa ng walang tsinelas. Naabutan ko si Aling Mercy sa baba. May tao sa maleta. Sabi ko sa'yo, huwag mong papansinin yun. Ano ba yun? Hindi niya alam kung bakit pero ilang beses niya na raw tinapon yun. Pero kahit anong tapon niya, bumabalik sa ilalim ng kama. Sinubukan na rin nilang sunugin yun. Pero kahit nasunog na, andun pa rin. Hindi na ako nag-isip. Umalis ako dun sa lugar na yon. Hindi na ako tumuloy sa pag-upa dun. Sa ngayon, wala na akong balita sa paupahan na yon. At ayoko na ring malaman kung nandun pa ba yung maleta.
Lumaki ako sa probinsya ng Tarlac, kaya sanay ako sa madilim na kalsada, palayan at mga kwento tungkol sa multo at ligaw na kaluluwa. Madalas pa nga akong tumatawa kapag may matandang nagsasabing wag daw bumiyahe ng madaling araw dahil may mga nilalang na sumasabay daw sa mga sasakyan. Pero pagkatapos ng nangyari noong 2022, hindi na ako muling bumiyahe mag-isa ng madaling araw. Ako nga pala si Jomar. Kaarawan ng barkada naming si Edwin noon sa kabilang baryo. Nauwi ang simpleng handaan sa inuman at video okay hanggang sa 2:00 ng madaling araw. Ako ang may dala ng tricycle, kaya ako rin ang naging tagahatid ng mga tropa ko. Kasama ko noon si Noel at Patrick sa sidecar habang ako ang nagmamaneho. Tahimik na ang buong baryo habang pauwi kami. Yung kalsada palabas, puro palayan at talahiban. Konti lang ang poste ng ilaw at may mga parte talagang sobrang dilim. Habang bumabiyahe kami, nagtatawanan pa kami tungkol sa mga kalokohan sa inuman. Hanggang sa biglang tumahimik si Patrick. "Pre, may babae," sabi niya habang nakatingin sa harap. Pagtingin ko, may babae, nakatayo sa gilid ng kalsada. Pula ang damit niya, mahaba ang buhok, at nakayuko lang habang nakatayo sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste. Nagbagalagad ako ng andar ng tricycle. "Baka naghahanap ng masasakyan," sabi ni Noel. Wala kaming makitang bahay sa paligid, puro palayan lang at madilim na bukirin. Paglapit namin, dahan-dahang tumingin yung babae sa amin. Kakaiba yung tingin niya at parang basa ng putik ang laylayan ng damit niya. "Pwedeng makisabay?" mahina niyang tanong. Hindi ko alam kung bakit, pero kinilabutan agad ako. Pero dahil naawa kami, pinasakay ko siya sa sidecar, katabi ni Noel at Patrick. Tahimik lang siya buong biyahe. Hindi siya halos gumagalaw, hindi rin nagsasalita, at habang tumatagal, parang lalong lumalamig sa loob ng tricycle, sabi ni Patrick noon. Maya-maya, napansin kong hindi na nagsasalita sina Noel at Patrick. Tumingin ako sa maliit na salamin sa harap. Parehong namumutla na yung dalawa. "Anong problema?" tanong ko. Nanginginig na sinabi ni Noel, "Pre, yung paa niya." Napatingin agad ako pababa gamit ang side mirror at doon ako nanlamig. Putik na putik ang mga paa ng babae. Putik na putik ang paa ng babae. Pero ang mas nakakatakot, baliktad ang tuhod niya. Parang paatras na nakabaluktot ang mga paa niya habang normal siyang nakaupo sa sidecar. Biglang bumigat ang pakiramdam ko, para akong nawala ng hangin. "Bilisan mo na," sabi ni Patrick. Habang nagmamaneho ako, unti-unting may naaamoy akong mabaho sa tricycle, parang kanal na may nabubulok. Tapos napansin kong dahan-dahang tumataas ang ulo ng babae. Sa salamin ko nakita ang mukha niya. Nakangiti siya, yung ngiting hindi kayang gawin ng normal na tao, at nakatitig siya diretso sa akin sa salamin. "Ang tagal ko nang walang kasabay pa uwi." Biglang namatay ang ilaw ng tricycle. Kasunod nun, namatay rin ang makina. Huminto kami sa gitna ng madilim na kalsada. Napamura sina Noel at Patrick habang nagkakagulo sa sidecar. Pinilit kong in-start ang makina habang nanginginig ang kamay ko. Tapos may narinig kaming kakaibang tunog. Parang may mahahabang kuko na kumakamot sa bubong ng sidecar. Dahan-dahan akong napatingin sa salamin. Wala na yung babae sa upuan. Pero nandun na siya sa ibabaw ng tricycle. Nakadapa, nakabaluktot ang katawan at nakangiti habang nakatitig pababa sa amin. Napahiyaw si Patrick. Biglang umandar ulit ang makina ng kusa. Hindi na ako nag-isip. Hinataw ko agad ang silinyador. Halos tumagilid na ang tricycle sa sobrang bilis habang sumisigaw kami sa takot. Sa side mirror, nakita kong nakatayo na lang ulit yung babae sa gitna ng kalsada habang palayo kami. Hindi siya gumagalaw, nakatitig lang. Pagdating namin sa baryo,
Diretso kaming huminto sa may tindahan na maliwanag. Pare-pareho kaming nanginginig at walang gustong magsalita. Kinabukasan, kwento namin yun sa matatanda. At ang sabi lang nila, may nagpapakita talagang babae dyan sa daan na yan. Namatay yun matapos maaksidente sa tricycle. Ilang taon na ang nakalipas. Simula nun, hindi na ako bumabiyahe ng madaling araw sa kalsadang yon. At kahit kailan, hindi na ako nagsasakay ng estranghero sa gitna ng madilim na daan. Isa ako sa mga silent listener dito sa PNT Stories. At ngayon, gusto ko magbahagi ng kwento. Sana mapili. Ako si Alvin at hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari sa amin sa isang beach party sa La Union noong summer ng 2021. Apat kaming magkakaibigan noon. Ako, si Ken, si JP at si Johnny. Kakagraduate lang namin sa college, kaya napagdesisyonan naming magbakasyon muna bago maghanap ng trabaho. Gusto lang namin mag-enjoy, uminom at magpakalasing kahit isang gabi. Nag-rent kami ng maliit na room malapit sa beach. Maingay ang paligid nun. May tugtog ng reggae, may mga nag-iihaw at may sumasayaw sa buhangin habang hawak ang mga beer nila. Puno ng tao ang resort. Masayahin si Johnny sa amin. Siya rin yung tipo ng taong madaling lumapit sa strangers. Kahit saan, may kaibigan agad. Bandang 12:00 ng gabi, medyo lasing na kaming lahat. Nakaupo kami sa buhangin habang umiinom nang mapansin naming tahimik si Johnny. "Nakita mo?" tanong niya sa akin. "Ang ano?" Yumuko siya ng bahagya, sabay turo sa may dulo ng beach, doon sa parte na halos walang ilaw. May babaeng nakatayo roon. Nakaitim siyang dress, mahaba ang buhok, at kahit madilim, parang kitang-kita siya dahil sa kulay ng balat niya. Hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang siya diretso sa amin. "Oy, baka type ka," biro ni JP. Ngumiti si Johnny, pero may kakaiba talaga. Habang lahat ng tao sa beach ay gumagalaw at sumasayaw, yung babae hindi man lang kumikilos. Parang literal na nakapirmi lang. "Teka, lalapitan ko," sabi ni Johnny habang tumatayo. Hinawakan ko pa siya sa braso. "Hayaan mo na, ang creepy," sabi ko. Tumawa lang siya. "Maarte ka talaga." Naglakad siya papunta sa babae. Pinanood lang namin siya habang papalayo ng papalayo. Sa una, kitang-kita namin silang dalawa. Pero habang lumalapit siya roon sa madilim na bahagi ng resort, parang paunti-unti silang nilalamon ng dilim. Maya-maya, hindi na namin sila makita. Akala namin babalik din agad si Johnny. Pero lumipas ang 10 minuto, hanggang sa 30 minuto, hanggang sa umabot pa ng 1 oras. Hindi na siya bumalik. Doon na kami kinabahan. Tinawagan namin yung phone niya pero unattended. Nilibot namin ang buong resort, pati shoreline at mga kubo, pinuntahan namin. Tinanong din namin ang mga tao kung may nakita silang lalaking nakaitim na sando kasama ng isang babae. Karamihan, iisa ang sagot. "Anong babae?" May isang matandang bantay pa nga ang nagsabi sa amin na, "Huwag kayong pumunta sa dulo ng beach pag madaling araw." Nagtaka kami. Bakit po? Tumahimik siya sandali. Nakatingin lang siya sa madilim na bahagi ng dagat. Maya-maya, bigla siya nagsalita. "Matagal na kasing may nagpapakita dyan." Kinabahan talaga ako nun. Bandang 3:00 ng madaling araw, nang kami na mismo ang pumunta dun sa lugar kung saan namin huling nakita si Johnny. Halos wala ng ilaw dun. Tunog lang ng alon ang maririnig mo. Napansin kong sobrang lamig ng hangin kahit tag-init naman. "Johnny!" sigaw namin. Walang sumasagot.
Pagkatapos may narinig kaming mahina, parang bumubulong. Hindi namin maintindihan sa una hanggang sa marinig ko ng malinaw. Tulong! Sinundan namin yung boses hanggang sa makarating kami sa may abandonadong cottage malapit sa mga bato. Doon namin nakita si Johnny. Nakatayo lang siya sa gilid ng cottage, nakaharap sa dagat. Hindi siya gumagalaw. Pre! Sigaw ko sabay lapit. Pagkahawak ko sa balikat niya, halos mapasigaw ako. Sobrang lamig ng katawan niya. Parang nagyayelo. Dahan-dahan siyang lumingon sa amin. Namumula ang mga mata niya. Namumutla ang mukha niya na parang ilang araw walang tulog. At may bakas ng putik at basang buhangin sa paa niya. Bro, tara na. Umuwi na tayo. Sabi ko habang nanginginig. Pero nakatingin lang siya sa likod namin. Parang may iba siyang tinitignan. Paglingon namin, wala naman tao. Pagbalik namin ng tingin kay Johnny, nanginginig ang labi niya. Mga pre, tulungan niyo ako. Ano ba nangyari? Tanong ko. Bigla niyang hinawakan ng braso ko ng sobrang higpit. Hindi pala tao yung babae kanina. Pagkasabi niya nun, nawalan siya ng malay. Binuhat namin siya pabalik sa room. Nilagnat siya buong umaga. Hindi rin siya makausap ng maayos. Tulala lang siya habang nakatingin sa bintana. Kinabukasan bago kami umuwi ng Maynila, medyo umokay na siya. Pero ayaw niyang ikwento ng buo yung nakita niya. Iisa lang ang paulit-ulit niyang sinasabi. Akala ko babae lang. Pero habang naglalakad kami, napansin kong hindi siya naglalakad. Hindi namin gets. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Lumulutang siya. Pagkatapos nun, hindi na siya nagsalita. Pagbalik namin sa Maynila, sobrang nagbago siya. Ang dating maingay at palabiro, naging tahimik na. Hindi na rin siya sumasama sa mga gala o inuman. Pag tinatanong namin tungkol sa nangyari, napapansin kong nanginginig agad siya. Makalipas ang ilang buwan, nalaman namin mula sa isang matandang taga ron na may lumang kwento raw sa parteng yun ng beach. May babaeng nalunod daw doon noon pa man at madalas daw itong nagpapakita sa mga lalaking lasing tuwing madaling araw. Hanggang ngayon, tuwing nakakakita ako ng beach party video sa internet, naaalala ko pa rin yung gabing yon. At minsan, naiisip ko, ano kaya yung nakita ni Johnny sa dilim? Hello po Sir Dave. Ako po si Ram. Taong 2003 nang mangyari to sa lumang public high school dito sa probinsya ng Panay. 4th year high school na ako noon at isa ako sa mga estudyanteng madalas magpaiwan sa classroom para mag-review tuwing gabi dahil malapit na ang finals. Luma na talaga yung building namin. Kahoy pa ang sahig sa second floor at halos kupas na ang pintura ng mga pader. Pero pinakaayaw naming puntahan noon, yung classroom sa pinakandulo ng hallway sa ikalawang palapag, room 214. Matagal na raw walang regular na klase doon dahil kulang ang ilaw at madalas daw masira ang electric fan. Pero minsan, ginagamit pa rin kapag may club activities o review sessions. Nung una, akala namin, normal lang na creepy ang vibe ng room na yun. Tahimik kasi ang parting yun ng building. Kapag alas 6 ng gabi, halos wala ng tao ron. Rinig mo na agad, kahit mahinang yapak lang. Isang gabi ng August, nagpaiwan kami ng 3 kong kaklase na sina Jerome at Carlo para mag-review sa math. Umuulan nun, kaya halos madilim ang buong campus. Kakaunti na lang ang bukas na ilaw sa hallway. Bandang alas 7, habang nagsasagot kami ng reviewer, may narinig kaming malakas na parang may humihila ng upuan sa sahig. Napatingin agad kami sa isa't isa. Pre, sino yun? Tanong ni Carlo. Umiling kami.
Tapos tumunog ulit. Mas mabagal na. Parang may mabigat na upuan na kinakaladkad mula sa kabilang classroom. Napatingin ako sa bintana. Katapat kasi ng room 214 ang room namin noon. Madilim sa loob ng 214. Walang ilaw, wala ring tao. Pero malinaw naming naririnig ang kaladkad ng upuan. Baka may janitor, sabi ni Jerome. Pero napansin namin, sarado ang pinto ng 214 at may malaking kadena sa hawakan nito mula pa noong umaga. Doon na kami natahimik. Huminto sandali ang tunog. Akala namin tapos na. Pero maya-maya, may narinig naman kaming parang sunod-sunod na paggalaw ng mga upuan. Parang may kung anong umiikot sa loob habang hinihila isa-isa ang mga silya. Mabilis na tumayo si Carlo. Pre, ayoko na rito. Pero bago pa kami makalabas ng room, biglang may kumatok. Isang malakas na katok mula sa kabilang classroom. Hindi sa hallway, kundi mula mismo sa loob ng room 214. Napatigil kami lahat. Dahan-dahang lumapit si Jerome sa bintana para sumilip. May tao ba? Sigaw niya. Pero walang sumagot. Pero pagkatapos nun, unti-unting gumalaw ang isang upuan sa loob. Mag-isa. Kitang-kita namin mula sa bintana kung paano ito dahan-dahang kumakaladkad papunta sa gitna ng classroom. Nanlamig ang buong katawan namin. Hindi gumagalaw ang electric fan, pero umaandar ang upuan na parang may humihila rito. Biglang umatras si Jerome. Putang ina, may tao sa likod. Ha? Pagtingin ulit namin sa madilim na classroom, may maitim na figurang nakatayo sa pinakang dulong sulok. Sobrang tangkad, halos abot ang kisame. At kahit madilim, ramdam naming nakatingin ito sa amin. Hindi na kami nagdalawang isip. Tumakbo agad kami palabas ng building habang naririnig pa rin namin ang malakas na kaladkad ng mga upuan mula sa taas. Pagdating namin sa guardhouse, hingal na hingal kaming nagsumbong. Pero imbis na magulat, biglang natahimik ang matandang guard. Tapos dahan-dahan niya kaming tinanong, sa room 214 ba galing yung tunog? Tumango kami. Biglang namutla yung guard at doon niya sinabi ang bagay na hindi namin malilimutan kailanman. Akala ko tumigil na siya. Pagkasabi nun ng guard, lalo kaming kinabahan. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko habang hinihingal pa. Hindi agad sumagot ang matandang guard. Tinitigan niya muna yung madilim na building sa likod namin bago napaupo. 30 taon na ako rito. At yung room 214, matagal nang may nakatira dyan. Mahina niyang sabi. Parang mas lalo pang lumamig ang paligid. Umuulan pa rin noon, pero halos hindi na namin naririnig ang patak ng ulan dahil nakatutok lahat ng atensyon namin sa kwento niya. Ayon sa guard, matagal nang may mga estudyanteng nagrereklamo tungkol sa kakaibang tunog ng room 214, lalo na kapag gabi. Kaladkad ng upuan, katok, at minsan daw, may naririnig pang parang bumubulong sa loob kahit walang tao. Noong una raw, akala nila may mga nang paprank lang na estudyante. Hanggang may isang utility worker na naaksidente noong late 1990s. Naglinis daw ito ng classroom mag-isa bandang gabi. Pagkatapos nun, natagpuan siyang walang malay sa hallway kinabukasan. Paulit-ulit lang daw yung sinasabi habang nanginginig. May nakaupo sa likod. Pagkatapos nun, hindi na raw bumalik sa trabaho. Habang nagkukwento ang guard, biglang namatay ang ilaw sa guardhouse. Sabay-sabay kaming napatalon sa gulat. Kasunod nun, mula sa second floor ng lumang building, mas malakas na kaladkad ng upuan. Parang 10 o higit pang silya ang sabay-sabay na hinihila. Napatayo agad ang guard. Buksan niyo ang ilaw, bilis! Nang bumalik ang kuryente makalipas ang ilang segundo, napansin naming nakabukas na ang bintana ng room 214 kahit kanina sarado yon.
At doon namin nakita, may isang anino sa loob, nakatayo sa gitna ng classroom. Hindi gumagalaw, pero kahit malayo kami, kitang-kita naming sobrang taas nito. "Huwag kayong titingin," sabi ng guard. Pero huli na. Dahan-dahang gumalaw ang anino at unti-unti nitong ibinaling ang ulo nito papunta sa direksyon namin. Kasunod nun, biglang nagsara ng malakas ang lahat ng bintana sa second floor. Sabay-sabay. Parang may galit na kung anong nilalang sa loob. Nagsimula ring kumurap ang mga ilaw sa buong building at doon namin narinig ang pinakaayaw kong tunog hanggang ngayon. Mga yabag. Mabibigat na yabag sa kahoy na hallway sa taas. Mabagal pero palapit ng palapit sa hagdan. Parang may bumababa. Hindi na nag-isip ang guard. Hinila niya kami palabas ng gate kahit halos madulas kami sa lakas ng ulan. Habang tumatakbo kami, lumingon si Carlo sa building at doon siya napasigaw. Paglingon namin, may nakatayo ng maitim na figura sa dulo ng hallway sa second floor. Nakatitig pababa sa amin. Tapos bigla itong gumalaw. Mabilis, sobrang bilis. At sa loob ng ilang segundo, nasa tapat na ito ng hagdan. Doon na kami tuluyang nagtakbuhan. Hindi na kami huminto hanggang makarating sa waiting shed sa labas ng school. Kinabukasan, kumalat agad ang nangyari. Hindi lang pala kami ang nakarinig noon. May mga nakatira rin malapit sa school na nagsabing narinig daw nila ang malakas na kaladkad ng upuan buong gabi kahit walang tao sa campus. Ilang araw matapos yun, may dumating na pare at albularyo sa school. Hindi namin alam kung ano talagang ginawa nila sa room 214, pero pagkatapos ng basbas at ritual, bigla na lang isinara ang classroom. Tinakpan ng yero ang pinto at pinagbawalan lahat na kahit sino na gamitin yun. Ang mas nakakatakot, makalipas ang ilang buwan, may bagong principal na gustong ipaayos sana ang room para gamitin ulit. Pero ayon sa mga teacher, noong unang gabi raw na binuksan ulit ang kandado ng room 214, narinig na naman nila ang mabagal na kaladkad ng upuan mula sa loob. Kaya mula noon, hindi na nila ito ginalaw kahit kailan. At hanggang ngayon, ayon sa mga dating estudyante ng school, nandun pa rin daw ang classroom sa dulo ng building. Nakakandado. Mapagpalang araw sa mga nakikinig ng PNT Stories. Ako po si Mario, 46 years old, dating security guard sa isang lumang private school sa Quezon City. Mahigit 10 taon na akong guard noon, kaya sanay na ako sa katahimikan ng gabi. Kahit pa sabihin mong luma at medyo creepy ang eskwelahan. 3 palapag yung main building. Lumang-luma na yung itsura. Kupas na rin yung pintura, kahoy na pinto, at mga electric fan na sobrang luma na. Madalas pa nga ako biruin ng mga utility. "Kuya Mario, ikaw bahala dyan ha. Sabi nila may naglalakad daw sa 3rd floor." Tinawanan ko lang yun. Pero isang gabi, doon nagsimula ang lahat. Semestral break noon, kaya halos walang tao sa campus. Ako lang mag-isa sa night shift mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Mga bandang 2:40 AM, umikot ako sa second floor nang mapansin kong sobrang tahimik. Yung tipong kahit paghuni ng kuliglig sa labas, rinig na rinig mo. Habang pababasa na ako ng hagdan, may narinig akong tunog. Parang tiyok na sumusulat sa blackboard. Huminto ako agad. Napatingin ako sa hallway ng grade 6 rooms. Mahina lang yung ilaw doon dahil may pundidong fluorescent. Akala ko noong una may teacher na naiwan o baka may estudyanteng pumasok ng palihim. "Kilala ko kayo ha." Biro ko habang naglalakad. Pero walang sumagot. Patuloy yung tunog. Mas lalong bumigat yung pakiramdam ko habang papalapit sa room 204. Doon nanggagaling yung sulat. Kita ko pa sa ilalim ng pinto na bukas ang ilaw sa loob. Kinabahan ako.
Sigurado akong pinatay ko lahat ng ilaw bago ako nag-ikot. Dahan-dahan kong inawakan ng doorknob. Pagbukas ko, walang tao. Bakanteng classroom lang. Pero ang lakas pa rin ng tunog ng chalk. Parang may invisible na kamay na sumusulat sa blackboard sa harap ko. Kinabahan ako. Yung chalk sa tray ng blackboard, gumagalaw mag-isa. Unti-unti siyang umaangat, tapos sumusulat. Hindi ko agad naintindihan yung mga letra. Hindi siya mukhang normal na salita. Halo-halong simbolo at sulat kamay na paikot. Parang Latin ata yun. Habang nakatitig ako, biglang bumilis yung pagsusulat. Parang galit. Napaatras ako, tapos doon ko na amoy lumang papel na basa. Halo sa mabahong parang nabubulok. Biglang sumara yung pinto sa likod ng malakas. Napatalon ako sa gulat. Tinakbo ko agad yung pinto, pero ayaw bumukas. Kahit anong pihit ko, parang may humihila mula sa kabilang side. Paglingon ko ulit sa blackboard, may nakasulat na. Mas malinaw na, pero hindi ko maintindihan. Hindi siya Tagalog o English. May nakita lang akong paulit-ulit na pangalan. Elias. Parang 10 beses sinulat. Tapos unti-unting may nadagdag na bagong letra habang nakatingin ako. Kasama. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Kasi habang sumusulat yung chalk, may narinig akong boses ng bata sa likod ko. Mahina lang. Guard. Hindi ko agad nilingon. Nanginig talaga ako noon. Guard, nakita mo ba ako? Doon ako dahan-dahang napalingon. May batang lalaki sa dulo ng classroom. Nakatayo malapit sa teacher's table. Luma yung uniforme niya. Parang dekada 80 pa. Basa yung polo niya. Tapos maputla yung muka. Pero ang pinaka hindi ko makakalimutan, yung mata niya. Walang itim, puro puti lang. Nakatitig siya sa akin habang nakayuko ng bahagya. Bakit niyo ako kinulong dito? Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ako makasigaw. Hindi rin ako makagalaw. Tapos biglang sabay-sabay bumukas lahat ng electric fan kahit patay naman kanina. Lumamig ng sobra yung classroom. Yung mga papel sa sahig nagsiliparan. Habang yung chalk patuloy na sumusulat mag-isa. Mas mabilis at mas madiin. Hanggang sa mabali mismo sa blackboard. Pagkabali ng chalk, biglang namatay lahat ng ilaw. Sobrang dilim. At doon ko narinig yung mga yabag. Marami. Parang may mga batang naglalakad paikot sa classroom. May humihikbi, may tumatawa, may bumubulong. Kasama ka na. Hindi ko na kinaya. Inampas ko ng todo yung pinto hanggang sa bumukas. Pagkabukas, dire-diretso akong tumakbo pababa ng hagdan kahit halos madapa ako. Hindi na ako lumingon. Pagdating ko sa guardhouse, nanginginig ako habang umiinom ng tubig. Halos di ko mahawakan yung baso. Mga alas 5 ng umaga, dumating yung head maintenance. Pagkakita niya sa akin, sinabi niyang mukha raw akong may lagnat. Kwento ko lahat. Hindi siya agad nagsalita. Tapos sabi niya, Room 204? Tumango lang ako. May estudyante raw dating nalunod dyan noong field trip. Noong 1987. Elias daw yung pangalan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nun nung marinig ko yon. Pero bakit nandyan? Sabi ng matatandang teacher, may kaklase raw na nambubuli sa bata bago mamatay. Madalas daw sinusulat ng bata yung pangalan niya sa blackboard tuwing napapagalitan. Ayun lang yung paliwanag niya. Hindi ko na rin masyadong inintindi. Pero pagkatapos nun, hindi na ako ulit umakyat mag-isa
Sa second floor.